Sino nga ba ang nakikinabang kapag wala na si Duterte? Ito ang tanong na ayaw tanungin ng mainstream media. Sino ba talaga ang nakikinabang kapag wala na siya? Sabi nila, ito raw ay tungkol sa hustisya, karapatang pantao, due process. Pero saglit lang, maging totoo tayo. May mga taong nakakakuha ng kapangyarihan, pera at kontrol sa pagbagsak niya. Tignan natin ng mabuti. Sino ang panalo sa politika? Hindi lang basta Pangulo si Duterte. Isa siyang puwersa na yumanig sa hanay ng mga elitismo sa gobyerno. Ibinunyag niya ang katiwalian. Tinawag niya ang mga pangalan ng mga untouchables. Ginawa niya ang mga bagay na kinatatakutan ng karamihan. Kaya siya ay mapanganib. Ngayon na wala na siya, ang mga kalabang politiko na hindi siya matalo sa halalan ay nagsasaya. Ang mga korap na opisyal na napatalsik ay unti-unting bumabalik sa pwesto. Ang mga dynastiyang nawalan ng impluwensya noong panahon niya, sila na ngayon ang nangunguna sa pag-atake sa kanya. Ang tanong, hustisya ba ito o pag-aalis ng banta sa kanilang kapangyarihan? Sino ang panalo? Noong panahon ni Duterte, nawalan ng bilyon-bilyong kita ang mga sindikato ng droga. Natanggal sa pwesto ang mga tiwaling opisyal. Nawalan ng hawak sa mga government deal ang ilang negosyante na may maling motibo. Ngayon, dumadami na ulit ang mga shipment ng droga. Nabubuhay na muli ang mga krimen at sindikato. Nakaupo na ulit ang mga dating makapangyarihang negosyante. Gusto nyo bang maniwalang pag nagkataon lang ang lahat ng ito? At pag-usapan natin ang impluwensya ng banyaga. Hindi natakot si Duterte na tumanggi sa mga kanluraning bansa. Hindi siya yumuko sa mga utos ng dayuhan. Pinalapit niya ang Pilipinas sa mga bagong alyado. Malinaw niyang sinabi, tayo ay isang soberanyang bansa, hindi puppet ng iba. Kaya tanungin mo ang sarili mo, bakit ngayon na wala na siya, sobrang interesado bigla ang ibang bansa sa katarungan ng Pilipinas? Tahimik sila sa mga war crimes ng ibang leader sa mundo. Pero may panahon sila